Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-aim, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another Titulo 2026 battle ang re-reviewin natin. Quarters pa rin. So actually kanina na-review ko na yung Ronan versus Wangbu. Tayo na umabot ata ako ng almost 1 hour doon sa battle na yun. Kasi para sa akin ang ganda ng battle. Naging dikdikan talaga. Sana napanood nyo or sana pinanood nyo. Uploaded din sa channel natin. Yung ayun, Ronan versus Wangbu. Tayo ang ganda ng battle na yun. Basta panoorin nyo yun. Ngayon naman, kabilang bracket tayo. Unomas versus Jaime. So another quarters. Actually, yung battle ni Eds tsaka ni Yang Mula, wala pa. Yung battle ni J-Reggie at ni Vicente, wala pa. So, abangan natin yon. Pero ito, since meron ng dalawang battle na uploaded, pinagsabay na natin. So, saka tayo bumalik ng flip top. Waiting din ako sa waiting din ako sa Isa Buhay. Kasi alam ko nag-upload na ng Poison 13 versus Unico. So, waiting sa tatlo pa. Pero, syempre, babalik muna tayo ng Right of Way event. Yung dalawang battle na hindi ko pa na-review, syempre, re-reviewin din natin yun. Okay? So, yun lang. Unomas versus Jaime. Umpisa na natin to. Hindi na ako magbibigay ng insights. So, game. Jaime, piliin niyo muna. Game. Unomas, tara. Aray ko! Unang choke. Sa flip top pa. Well, it's a dumb thing to choose. Kaya ngayon, inumulto and I am struggling to move. Nakakahiya sa mga iba because they got something to prove and I wasted my shot. Now I got nothing to lose. Kaya kailangan mag-improve kapag kulang tunit. Langit lupa ng pag-asa para moves mag-collect. Ikay nagturna para champ, aking dude ang collect. Akay kailangan mag-campion para mag-turna ulit. At ngayon nag-ahabol, walang stilo man lang niya. O ngayon nag-ahabol, walang stilo babaya. Ang hindi pumusta sa akin sa tingin ko, ang tanga nag-ahabol sa langit lupa lang yung sino ang taya. Ang mali na sa akin, aayusin right now. Gonna keep on fighting, you can watch me wild out. Destination langit, di na recto pipe down. Bakit ko sa Jaime, habang ko ang high ground. Hindi tayo kamatch. Sobrang stupid isipin. Ako'y sure pick na leading sa madungis galisin. Ang kutis pang ang kutis sakitin. Ang hugis pang sigbin. Ganto lumaki sila kung pinag-ipin. Ang suki sa ritin sa rookie na feeling madungis na multis ang bullshit gamitin. Sarap pa na yung headbang ang movement at rhythm kay metalhead red bag may full clip sa ngipin. Ang bilang lang ni GB lang food trip alipin. Sana nakamatch yun ang huling habilin. You can hang with me pag sa lubid nag-fit in. Kita nyo agad ang pakulkit na bitin. Kung ako ay pumalpak, aksidente umaray, ayun ready pumatay ang dating legend sumablay. Kung merong 4 horsemen sa death ay sumakay, mula lupa hanggang langit, ikay pwedeng sumabay. Tayo muna para. Unomas. Gusto ko lang bigyan ng shoutout si Unomas dahil ang ganda ng round 1 niya sa langit lupa tuloy. Sa Right of Way. Napanood ko yun, na-review ko yun, at ayun yung masasabi kong pinakamalakas na Unomas na na-review ko. Ngayon, going back, although alam naman natin yung nangyari dun sa battle niya, nagkaroon ng konting problema sa performance. So yun, going back, titulo, since
since nagkaroon ng problema sa performance si Uno Mas, I was expecting better performance kay Uno Mas, better verses, better punchlines, lahat. Kumbaga, I was expecting evolved Uno Mas from that talo, 'di ba? But unfortunately, hindi ko na feel si Uno Mas dito. Siguro sa mga angulo, yung mga narratives niya, medyo masasabi kong hindi nagiging ganun ka-direct para kay Jaime. May nameplay about Jaime, high ground. Masasabi natin ano yun, slight nameplay, wordplay. Pero I think hindi naging ganun ka-relevant si Uno Mas, most especially sa mga verses niya, sa mga technicals niya, sa mga narratives niya. Medyo nakulangan din ako kasi pakuha pa lang si Uno Mas ng momentum tapos time na. 'Di ba? So ayun. Kung yung round ni Wang Bu kanina medyo nahabaan ako, ito naman medyo naiklian ako dito. So, ayun, tingnan natin kung ano yung magiging bawi ni Jaime dito. Pero I think, konting punchlines lang na effective, makukuha ni Jaime to. So, check natin. Kaya natin. Enjoy lang, last battle, game. Yeah. Una kong tinalo, flip top MC. At balagbag na santasa. Una mong tinalo, si Jepsy. Sino? Yung kada punchline natawa. Ang lala na nangyari kay Jepsy, no? Kahit sa ang point of view. Nag-spit ng 3 rounds. Wala man ng reaction dun sa crowd, so may doubt goes through. Ganun ka ba talaga kalakas? O baka dahil pulo lang to at isa ka sa tinataas, maybe 1 or 2. Paano yan, Uno Mas? You can spell haymaker without Jaime habang that's the sum on you. Kaya what's up? Grandmama's boy. Okay, magandang laro Isang yan. mabuti na apo nung wala pa siya sa battle rap, talagang galante sa luho. Nung pagpasok dito, puta, naging higante na tuso. Kawawa lola mo Uno, nawalan na ng saysay lahat ng sinabi, tinuro. Kaya yung lola na ko po, inatake sa putang ina mo Uno Mas sa ang nerdong bay. Buti na buhay pa lola mo sa eksaktong time. Para nung hindi na makahinga, sumaktong siya nagsusulat sa POI. Sa sobrang ayaw magpa-istorbo nitong weirdong guy, imbis na nebulizer ibigay, nagpatugtog na lang siya ng mga kanta ng air supply. Battle rap pa more, tangina mo, bahala ka. Mawawalan ka pa ng mahal sa buhay, gago tol, kawawa ka. Porque air supply, may hangin na. Wala kang awa Sabi na lang ng lola niya, Apo, tama na. Yo! Isa ka lamang kwet ng liga, feeling humble pa sa roles. So I kick this ass pang Jackie Chan, parang Rumble in the Bronx. At kung patuloy sasagabal, sige nice try. Kung makalusot ka man sa bakal, you are Mr. Nice Guy. Yan yung Uno Mas vibes, mga pasimple na pakwela. Parehas lang tayong autistic. Piling pogi ako rich kid, madalas yang nasa tema. Sinasalin na sa pyesa, pampaumay lang sa tenga. Para pag sinabi na ng kalaban, nagmumukha ng walang kwenta. Yun nga Nire-remind lang Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Na nakuha ni Jaime yung punto na yun. Napanood niyo yung battle ni Uno Mas sa Right of Way, di ba? Kung napanood niyo yun, sana napanood niyo yung review ko sa sa battle na yun. Sabi ko nga doon, ginamit ni Uno Mas yung mga angulo na madalas ginagamit sa kanya. Yun nga, yung autistic, yung mga ganon. Basta yung mga ganong angulo na ginagamit sa kanya. So, na-review ko yon, and yun din mismo yung sinabi ko. Kung ano yung sinabi ni Jaime dito na ito, yung mawawalan ng impact. Ganda to. Lusot ka man sa bakal, you are Mr. Nice Guy. Yan yung Uno Mas vibes, mga pasimple na pakwela. Ito. Parehas lang tayong autistic. Piling pogi ako rich kid, madalas yang nasa tema. Sinasalin na sa pyesa, pampaumay lang sa tenga. Para pag sinabi na ng kalaban, nagmumukha ng walang kwenta. Malilesen yung impact kasi talaga yun 'Di ba? So, maganda yung yung pag-aaral ni Jaime sa round ni Uno Mas. So, maganda yun.
Nagustuhan ko yun. And ayun, nagkakaroon ng edge dito si Jaime. Nire-remind lang kita, Repa. Pati ang pag-i-English mo, wala rin. Nagtataglish din naman ako, pero kung ating susumahin, parang bigas lang tsaka kanin. Parehas lang rice kung sa English ay nasalid, pero alam nyo na agad sino sa amin yung makakain. Yeah, I'm spitting pops. Piling pogi kasi lagi yung mga written blocks. E tingin lang sa'yo ng marami isang kadiring box na mahilig tumupapi ng mga titing ducks. That's why I kill and box, because she hitting laps. Hindi magkaka-WS yung gap kahit na piling guaps. Ako mag-a-advance sa semis in May laro, exclusive forbidden packs, pagkat yung run ko mas malinis habang you're a living sucks. Ay, sa grupo mo, isa kang nepo, baby. Masyado ka ng alaga ng mga Cleo lately. Kahit na alam nila na minsan hudas ka sa kuta, meron pa rin tagahimas ng batuta, may tagahugas pa ng buta, may tagabutas yan ng pusa, may tagapunas pa ng luha. Ngunit kung paano mo ko tatalunin, dun sila walang lunas na makuha. Time. Tayo, Okay. ano ba? Mas relevant to. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Iilang punchlines lang ang tumama from Jaime para kay Unomas. Makukuha niya talaga 'yon. Kasi nga medyo broad yung atake ni Unomas eh. Hindi ganun ka-direkta para kay Jaime. Ganun ko siya nakita. So, ayun. Kay Jaime, nakita niya naman yung naging approach niya, yung naging atake niya. Tangina on point. Lalo na yung ginagamit na sandata daw para magmukhang walang kwenta. Tangina, ang ganda nun. Kasi yun din yung sinabi ko sa battle niya against, sino ba kalaban niya doon? Basta yung sa Right of Way event na yun. Si ano? Yung sabi ko kaboses ni Pistol. Nakalimutan ko na kung sino yung YV ba yun? Nakalimutan ko na talaga kung sino yun. Basta parang ganun. Kumukha ni Pistol, kawig ni Pistol mag-deliver, pero sa multi, sa holos, malalanseta. Yun sinabi ko. I think that's YV. 'Di ba? So ayun, nakuha lang ni nakuha lang ni Jaime yung pinaka-angulo na gusto kong marinig. Tapos, relevant. Sobrang relevant ni Jaime dito. Nagamit niya talaga ng maayos yung mga napili niya na angulo at references. Yun lang. No other than that, wala na. Diba? So, I think Jaime have had this round. So, yun. Bigyan ko to ng 9, I think 9-7 in favor of Jaime. Medyo hindi ito yung Unomas na ina-expect ko. Medyo mababa to kasi mas nag-expect ako ng mas greedy na Unomas. Yung mas gigil, 'di ba? But I think hindi nagiging ganun ka relevant si Unomas dito. So 9-7 in favor of Jaime. Paano natin, Unomas? Yung tungkol sa lola ko, puta binagi ko ng konti. Hindi nebulizer ng chongke. Gago. Sira ulo. Anyway. So, paano kaya kung talo ako? Jack na sayang din improvement. Ikaw nag-flip top, gamit lupa. I got nothing left to lose then. At binigay ko na ang blueprint ng yung gagawin na movement because the road to your success is just to follow in my footsteps. Kaya tatlo ang tour na niya. Okay. Sipag mo tatlo ang tour na niya. Lane mo, tanga. Pero ang raffle ng tournament, Reo ka ba? Kung sa mga tour na isa to sa pandagdag, parang Reo ka lang last year, lahat malalaglag. Ang trip sa 3 liga, di ba gana inaka? Ang trip sa 3 di na dinagana inaka. Iyong rapid sa polo ay bara-barang ginawa. Home court ko pa binaba, matik ilagang yaget. Lilang libo akong TF sa'yo t-shirt pansit. Nung ako'y may TF na, pang tuition, pamasahe. Nung siya'y may TF na, ang nation, mambabae. Every month may bagong jowa, pag may bread, date palag. Parang stop it kanyang shota, pag may red, break agad. Sama mo. Kasi kapag performative, feminist, tingin mo no swag, pagpugot na ulo mo, kakasya yun sa tote bag. Lang pag-asa tong si Jaime kung sa chick sabik naman. Ano? Didikit sa ulo, di mo trip ang stick to one. Na-expose ka ng autistic na sa drama bago lang. Ang dating na sa bumble na palaging talunan. Ako raw ay isip ba na di ko guess kung paano yan. Mga puso na sa'yo, ginagawa mong laruan.
Ang message ko sa jowa ng kalaban ko na vermin kung sanay ka na sa duda at palagi pang uncertain sa ginagawa ni Jaime sa likod ng mga curtains. Malalaman mamaya pag binanggit ang aking girlfriend. Kaya go! Rap ka na! Pagyabang mo nota mo! Kantutin mo aking GF dun sa bars ng obra mo! Kantutin mo aking GF dun sa bars ng obra mo! Bastusin mo magdamag! Pagdasahan jowa! Pagdasahan nobya ko! Lahat ng di mo kayang gawin sa jowa mo. Tanginang hirap naman kasi okay. Ito sabi ko nga sa inyo, quarters, tournament. Hindi ko i-consider as a choke, slip ups, stutter yung mga nangyari doon sa performance ni Uno Mas. Nakita niyo naman siguro. Pero yung mga poses na yon, yung mga glimpse, yung mga ganong kaklasing puwang na pause sa performance, ang laking bagay nun. Maniwala kayo guys, ang laking bagay nun kasi tuloy-tuloy yung delivery niya, tapos biglang magpo-pause. Tapos next ulit, tapos po-pause ulit. So andun yung dun sa maliit na space na yon, may papasok sa isip ng magja-judge na uy, nag-choke. Ay, hindi pala. Tapos, uy, nawala. Hindi pala. So, andun yung thinking na nawawala-wala ba si Uno Mas? Nagkakaroon ba siya ng choke? May question mark. Kaya, ang dating, parang nagiging mindset mo yun na, baka mag-choke na to, ah. Diba? Ganun na yung magiging mindset mo. Sa tingin ko, ako, based sa kung paano ko siya napanood, ganun. Tapos, I think yung ganung delivery, sobrang bilis, 'di ba? Medyo hindi masyadong nagiging relevant para sa akin. Yung angulo rin hindi rin ganun ka-relevant sa akin yung tawag dito, yung angulo na 'yon. So, creativity, I think doon nagkakaroon ng lack of creativity si Uno Mas dito. Yun na lang, para mas madali nyong maintindihan, lack of creativity si Uno Mas dito. Kaya nagiging irrelevant siya. Okay? So sa round 1, binigyan natin ng 9-7 na score. Sa round 2, ganun din. Iilang punchline lang, haymaker lang ang ibibigay ni Jaime dito. Baka sa kanya to. Kaya pakinggan natin. Paano ba ang Jaime? Tara! Game. Tangan to, parang addict ka. Yo, parang addict na to. Sabik daw ako sa chicks, kaya pala sabik ako sa inyo. Gago ka. Gago ka. Tropa pa naman tayo sa mga event, tapos ganyan pala tingin mo sa akin. Nauutal-utal pa, di ba may pinagmanahan kulang sa hangin? Pero, umihiga daw ng siwi. Kayo naman. Baka napuyat lang siya gagi, tas yung break nadidikin. Sa mga hindi nakakaalam, may schedule talaga yung pag-ihi nito ni Sam, hindi pwedeng nagpipili. Araw-araw, 5 a.m. in the morning ang kanyang naging routine. Kaso ang problema, 6 a.m. na siya nagigising. Gago. Naka-turn off. Pero gago may jowa. Pero gago may jowa yan. Astig, maganda pa napili. Katuwiran naman daw ni ate, paputistik yung lalaki, mas mahaba daw yung titi. Puta, si Nasya pa nagsabi, walang lugar na pinipili. Pag nauhuli ka raw ng bababae, bigla-bigla kang umiihi. Nung hindi na matiis, umihi na lang ng biglaan. Pero katuwiran daw, at least hindi naman daw sa tindahan. Nagrarason pa tong imbis, ayusin na lang yung hidwaan. Di napigilan yung pagpis, parang yung mas nasa simbahan. Kaya ganyan ugali mo, kasalanan ng ermat mong stress. 10 taon ka nang pinatigil na dumede sa press. Kaya yung mga bata, 10 taon. wala namang naniniwala sa'yo dito, putapete yung mga best, parang si Ben Simmons lang sa playoffs, tapos pumeke sa tres. Kaya pala yung jowa nito may brace. Kasi yung magulang niya may hate. Yung relasyon nyo tinetrace, bawal siyang umuwi ng late. Hindi kayo pinapayagan na palihim mag-date, sobrang strict ng parents niya, pati yung ngipin may gate. Gago. Pero kung sasabihin mo na walang brace yung jowa mo, ala, paano na yan? Ibig sabihin lang nun, iba yung nakita kong kasama mo nung event tong kuwagaguhan. Magbe-break na yan. Ay,
Break na pala yun, no? Paano? Walang trabaho, walang plano, ilang taon nang nakatenga. Yung kanyang maganda na AI ay nagpakamagdalena. Hirap na hirap siyang habulin, partida hindi pa yun nakakadena. Kaso si Atis sumama sa lolo na para naman magkapera. Sakit, aray. Wala akong pake kung ikay matrigger, sige ngayon ka umalaga. Kung stats lang bilang hustler, tignan natin pag sa battle sino sa atin yung batak. 10 sunod-sunod panalo, hindi na 10 sunod-sunod panalo mula ng debut tumatak. Hindi nag-choke partida gago sa iba't ibang liga lumapag. Tama ka naman. Hindi nagsisinungaling ang numbers, that's why my hassle so high. Lahat iniwang kung nagsaper, mabilangan pa tayo brother sa ating battles all time. Kaya ang kapal na mukha mo sabihin bilang battler yung line na you're the sum of all things, dude, my numbers don't die. Bitch. Okay. Ito kaklarify ko to sa inyo. Bibigay ko pa rin to kay Jaime. Pero hindi na score ng round 1. Kasi yung round 1, binigyan ko ng 9-7 eh. Sa round 2, bibigay ko pa rin kay Jaime, pero hindi na 9-7. Bibigyan ko to ng 8-7 na score in favor of Jaime. So, yan, explain ko sa inyo para mas maliwanagan kayo. Dalawa lang naman to. Round 2 ni Jaime, ginamit niya yun, no? Gumamit siya ng angulo about girlfriend. Which is trap yun. Para sa akin, naging effective yung trap ni Uno Mas. Na, sige, gawin yung about dun sa girlfriend na, try mo yung girlfriend ko, yung hindi mo kayang gawin sa girlfriend mo, mga girl. Basta, it was a trap para kay Uno Mas. And sa tingin ko, malaking tulong din yun para ma-lessen yung impact ng angulo na yon ni Jaime para sa kanya, para kay Uno Mas. Pangalawa, yung pag-ihi sa swimming daw ni Uno Mas, which is palagi nang naaanggulo sa kanya to. And syempre, andun yung sabihin natin gasgas na angulo na yon para kay Uno Mas. Pero hindi ko siya totally hindi ko siya totally na kinount as 0 kasi iba yun yung angulo, pero nagamit ni Jaime ng mas creative about dun sa schedule yung pag-ihi, pero tuwing 6 AM na siya nagigising, 'di ba? Still ito yung angulo pero yung punchline nasa iba. So nakita ko pa rin siya as a creative, pero still binawasan ko ng score. Diba? Hindi ko siya kinount as 0, binawasan ko lang siya ng score. So yun lang naman yung dalawang nakita ko sa round 2 ni Jaime. Kumagat siya sa trap ni Uno Mas, tsaka yung gasagas na angulo na ginagamit palagay kay Uno Mas. Pero still, overall, ibibigay ko pa rin kay Jaime yun dahil nga mas naging effective siya, mas relevant siya, overall, mas naging creative din siya. Yun. Kay Uno Mas, yun nga, may mga poses na hindi talaga nakatulong sa performance niya. So, round 1, 9-7. Round 2, 8-7. And that's 17-14. First 2 rounds, bibigay ko yun kay Jaime. Round 3, hindi pa naman uli ang lahat para kay Uno Mas. Uno Mas, tara. Game. Sabi niya kay Nito Aquinas, hanggapin mo kung di ko matigas. Kung nakita mo si Nito Aquinas, ba't ang di mo matigas? Tulad ni si Brad, medyo delikads. Tulad trip ni Balakid, menor de edad. Yung iba, di ganon kasi hindi sila bi. Ako, di ganon kasi di ko siya type. Pero, kaya adik ka sa multi, the connection's way too easy. Kung si Apex A to Z, si Jaime LGBT bars. Napagod? Ayoko na magbagod. Anyways, tapos nung laban na ng itreb, grabe yung tampuhan. Transgender kanyang jowa, matapos halos kakasuhan. Ang dati na lalaki ay dinaman sa lambuhan, tapos 4 bars later, inayamo ng kantutan. Ako'y pangit ka inuman kung sa preyo ka nagas.
Tsak tao ba mga chaser pagdating ng mga shots? Hinahanap mo transgender para di mo kang bakla? Huling punta pa sa Jollibee, jabong kasama niya. Gender is a construct, itong gago papansin. Kung trip ng trans maging babae, din papatol sa bading. Ako papatol sa iyo, wala hit your face o bisexual ka sa swing both ways. Kaya feeling kang totero, kinakain ng lungkot. Kaya feeling kang totero, kinakain ng lungkot. Nagiging babaero at may galit sa mundo. Ilang libong mga babae din ang dali ng gusto. Di sapat sa iyong puso kung lalaki ang gusto. Kaya ka bumabatil para issues matahimik. Kaya nagtatlong turnahan sa battle ka na wili. Sa flip of langit lupa, lagi sana ay mapili. Acceptance na kagad, hindi tanggap ka ng sarili. Kaya wag ka naman dire. Huwag kang maghintay dyan. 2026 na Jaime, huwag kang mag-deny man. Huwag ka nang matakot, para sa amin fine lang. Huwag ka nang magtaro, pre. Happy Pride. Yo! Tayo muli ba? Wala. Ineffective si Uno Mas ngayon. Siguro ano rin. Naka-apekto rin talaga siya. Katulad nung sinabi ko sa performance ni Wangbu. Naka-apekto rin siguro yung battle niya battle niya sa right of way, 'di ba? Madumi yung performance ni Uno Mas dito. So, yun. Feeling ko Jaime na to. Taki ng mga rhyme scheme yan. Eh, ano ba yung pang titulo? Bading daw ako, sino kaya may kutik sa kuko? Pero, ano ba naman to, Tito? Parang addict naman. Hindi na autism yan, Uno. Saltik na yan. Kayo rin kasi, Mrs. Soriano, kaya ganun ang lumabas ng bahay to kahit takot. At sa inyong mga spoil brat, dapat yung tablet gamot. Pero, Tito Shernan, congrats sa kamo. Oy. Pero akala ko ba illegal na yung underground fight? Ba't muli mong sinalpak? Tapos binigyan mo pa ako na may salpik? Kaya agarang binakbak. Gets ko naman isang autistic. May problema kanyang isip kaya madali kong binagsak. Napanood mo to doy si Boy Saltek kung paano binawian ni Makmak. Mga di nanonood. Hindi ko alam yan. Bars. Straight lagi aking job parang gwardyang nakabato. Mga pansya itatakak parang hampas ng mama mo. Mahirap maarok ang aking utak. Parang yung gate sa bibig ng nobya mo. Kasi mga linya ko'y bumabakat parang mga ugat sa leeg ng lola mo. Welcome sa syudad, isang bading na spoiled brat. Oo, maligayang pagdating sa lungsod ng halang. Bawal dito ang paling magiging aso pagkabang. English daw ay may Kabang, aso kabang. Yung punto mo badang tanga para ka lang lasing lublog mo ulo mo sa drum. Paano yan nakarating sa dulo ng walang pinakitang manlagim dahil sa puno lang naman. Yung pagiging matalim dapat nasa dugo na yan. Tanga, hindi ka magaling. Nasa pulo ka lang. Tahimik. Bakit? Sa tingin mo, sa ibang liga sumali, makukuha ka, Brad? Siguro nga, pero yung ganyang estilo, maluluma agad. Kaya ka meron ka rin dito, kasi yung amo matalino, may pagkukusang sapat. Oo, naging body fit si Tito, kakabuhat sa dam. Tsaka, hindi rin naman dahil kay Batman, yung status laring kwenta. Kaya pag-usapan na lang natin yung COVID virus na eksena. Kasi nung pagpasok dito ng paniki, si Batman, yung may pang Michael Jackson na stand-pan, bumuo siya ng grupong Kreyo, tangina parang Spartan. Kaso parang ML pag may ka-rival. Tulungan na sa pag-right yan. Di makapag-start kapag hindi pa sila 5 man. Kaya kaso may tampo na yung Batman. Paano yung Kreyo? Puro rank down. Hindi na tulad dati kapag may laban walang wax sound. Binuo ng back yung virus. That's why the Kreyo always stand out. Kaso nung kumuha na ng mask na wala na ng visa yung pag-lockdown. Hoy Batman, huwag ka na magselos ka lang uno kung pag-intindi pa. Kaya ka lang naman hindi nakuha sa flip top kasi nag-PSP ka. Oo na, isa ka sa nakuha dun sa flip top kaso sinayang naktampota. Bakit nag-joke ka dun sa YB di ka man lang nakaporma? YB nga. Kaya na-discover ng Chinese na yung vaccine mas pang kontra, hindi yung mas putang ina na nakakabwisit lang pang pronta. Kaya anong bawal lumabas?
Eh kayo na mga kreyo mismo gago nagsisiraan ng todo't sobra. Hindi kayo grupo uno, mas tawag sa inyo magtotropa. Oo, ang diffuse ko, mas malakas. Yan ang naman ang aking kromosoma, kaya hindi ka na kailangan mas. Ako nang bahala sa coronavirus. Ha? Yeah. Napakalaki laban yun. Okay, so I think all 3 rounds, Jaime. Pero pinakamalakas na round ni Jaime dito yung round 1. Then rounds 2 and 3, bigay ko ng same. So 9-7 sa round 1, 8-7 sa round 2, 8-7 sa round 3. So that's 21 points for Uno Mas. Then kay Jaime naman, that's 25. So 25 to 21, all 3 rounds bibigay ko yun kay Jaime. So yung round 3 ni Jaime, nag-focus na siya dito sa technical. Pero tumatama pa rin naman ng mga punches niya. So ayun. Kitang-kita naman na first 2 rounds pa rin nakuha na ni Jaime yun. Round 3, least round ni Jaime, pero I think nakuha niya pa rin yan. So yun lang. Pulo, Rapati League, Kalayaan 6 quarters ng Manila. Advancing sa tournament for AG Boxing Gym. Pero ang boto ng Horado, advancing sa tournament 3-2! Uy, 3-2. Para kay Uno Mas. What the fuck? Yo. Ha? No comment, guys. Check natin, judges. Utang ina. Okay. Horado, advancing sa tournament 3-2! Para kay Uno Mas. What the fuck? Yo. Logi, salamat sa lahat. Hindi. Bawi ako next time. Ano, malinis pero kaya pa yan. Hindi ako satisfied. Yo, salamat Pulo. Kita rin ulit. Yun lang. Tatawid at least. Judges. Judges. Gulat ako. Si Ja. Round 1. Si Malupito, no? Round 1, binoto ko si Jaime. Kasi predict niya yung angle sa kanya ni Uno Mas. Ayun, sa punchline count lamang naman sila. Pero Jaime ako doon. Round 2, Uno Mas. Round 2, Uno Mas yung about sa jowa. Ayun. Kasi sumakto sa round 2 ni Jaime. Trap nga yan eh, trap. Bali, 1 kay Jaime, 2 kay Uno Mas, 3 binigay ko kay Jaime. Lahat, punchline count. Nakikita kasi ng round 3 ni Uno Mas. Talaga? Ayun, 2-1 kay Jaime. Jaime. Okay. Judges. Yun na, kasora nga pala, round 1, binigay ko kay Uno Mas. Gawa nung dahilan. Gawa nung mas maraming punchline na tumatak, especially nung natatandaan mo ba? yung punto na sinabi niya na parang magiging stepping stone niya lang si Jaime. Tapos meron pa siyang multi na bintawan. Tapos nung round 1 naman ni Jaime, yung parang first half parang lumaylay, especially sa may Lola part. Pero nung nakababay naman yung bandang huli, lalo na nung kinaracter breakdown niya. Kaso yun nga, mas marami punchline nung round 1 si Uno Mas. Tapos nung round 2, parang anong nangyari doon, yung mga binanat ni Uno Mas regarding dun sa girlfriend, parang sumakto dun sa round 2 ni Jaime. Although maraming pumasok na joke si Jaime, mas pinabarang si Uno Mas. Tapos nung round 3, parang tinabla ko na siya gawa ng yung angle ni Uno Mas about sa gay. Tapos angle ni Jaime na about Tagal. sa nagpapabuhan lang. Parang wala masyadong
yung pumasok na punchline para sa akin. So, tabla yung round 3, 1 and 2, si Unamas. Yo, Chicago. Binoto ko si Jaime. Isa ako sa dalawang bumoto kay Jaime. Round 1 para sa akin yan nakuha ni Jaime kasi parang naiiyan ako sa round 1 ni Unamas eh mga putol yun sobrang hipilin. Pero yung round 2 yun nakuha ni Unamas yun punchline wise. Pero round 3 tangin na ng panapos ni Jaime doon. Yun. Totoo. Round 3 kaya ni Jaime Unamas. Exhibit. Exhibit. Bali ang judging ko. Ito na muna. Unahin natin yung 2 and 3. Round 2 binoto ko round 2 slow pace, yung slow pace lang pero worth it naman yung second half hanggang ender ni Unamas. Medyo slow pace pero nung tumama na yung mga punches niya sa mid hanggang ender, naging worth it yun. So parang malakas na Unamas pa rin para mahabol yung half. Tapos yung kay Jaime naman, ang ganda ng intro niya hanggang ender. So parang intro hanggang ender. So kung titimbangin mo yun, hindi siya ganun kadali kasi mas maraming solid na nabitawan si Unamas dun sa may half ng second round niya. Kesa compare kay kumbaga yung lakas ng mga punches na bitawan sa second half na i-compare mo doon sa may rounds naman ni Jaime, mas malalakas yung kay Unamas. So kung ako tatanungin, hindi siya ganun kadaling i-judge. So itatay ko yung round 2 na yun. Okay. Round 3 naman ni Unamas, may mga unnecessary post na ginagawa si Unamas pero maganda yung mga punches niya doon. Lalo yung swing both ways na solid doon. Mula ron sa sinabi niya na yung paangat papunta sa ender. Ang ganda rin ng ender ni Unamas. Solid rin nun yung tangina. Tapos nung rounds naman ito ni Jaime, rounds naman ni Jaime, solid rin yun. Same nga lang sila ni Unamas doon. Parehas sila na naghalimaw sa half ng third round nila parehas. Doon lang sila naghabulan eh. Kumbaga kung yung base nga sa judging ko, ang gagawin ko ron, tie pa rin eh. Tie pa rin 2 and 3, tie sa akin yun. Ang naging tiebreaker ko na lang, yung nilist down ko sa round 1. Yun lang talaga. Sobrang big laban. Ito naman yung paliwanag ko sa round 1. Si Unamas flawless. Sinabayan niya yung multi nito ni Jaime. Sumabay naman siya kay Jaime, hindi yung mga ginagawa niyang punches doon. Kung bilangan ng puntos, halos parehas lang din. Pati yung ender nila, same lang din. Sobrang dikit lang doon, parehas lang malakas. Kumbaga, lahat naman siguro ng judges dito. Makikita nyo naman sa base sa judging 3-2. So, more likely na bumagsak na yan sa mga preferences. Pero kung ako tatanungin, round 1, Unamas, Gahibla, 2-3, tie. Tapos overall, kung tatanungin mo naman, kung medyo marumi yung performance ni Unamas, oo, marumi yun. Pero mas marami siyang solid na nabitawang haymaker kesa kay Jaime. So round 2 and 3, tie. Round 1, Unamas, Gahibla lang. Additional lang din, hindi naman ito yung typical na makikita mong galing na Unamas. Kung doon sa lumaban kay Tus tsaka kay Nasha, so medyo pero ayun pa rin, kung sulat, Unamas pa rin, makikita pa rin, may mga haymaker siya na bitawan. So ayun, 2-3 tie, round 1, Unamas, Gahibla lang. Ayun, respect sa isa ko sa bumoto kay Unamas. Ang tournament, nagtara, kasi sa time limit. Round 1, binigyan ko ng 7.5 dun si Unamas. Although may play yung round niya na yun, pero nasiksik niya yun. Nag 7.5 siya dun. Si Jaime naman, yung round 1 niya, nag-7. 0.5 lang yun, pagitan nila yung dalawa. Kumbaga maganda yung intro ni Unamas. So, bigay yung round 1 kay Unamas. Sa round 2, edge para sa akin kay Unamas. Ganun din nangyari. Parang nag-7.5 din si Unamas, tapos nag-7 din si Although sa rebattles, good si May natin 7 pero 7.3 dahil sa rebattles, tapos nag-7.5 din si Unamas. Parang same lang yung 1 and 2 ni Unamas. Tapos sa round 3 doon, parang binigay ko na yung round 3 kay Jaime. Ang ganda ng pagka-close doon ni Jaime. Solid yun. Pero kasi since tournament to, umasi ako sa per round. So ang 1 and 2, Unamas, ang round 3 ko, malino yun na kay
Jaime. So 1-2 Unomas, 3 Jaime. Okay. So, iba-iba yung naging hatol. And I think mag-agree naman ako kay Exhibit na 3-2 yung score. And syempre, mag-base talaga yun sa preferences. And agree ako doon. Pero, yun. Para sa akin, I'll stick with Jaime sa ano na to, sa battle na to. Binigay ko yun all 3 rounds sa kanya. Pero shoutout kay Unomas, sa tingin ko, hindi, yun nga, sabi nga ni Exhibit, diba? Hindi ito yung typical na Unomas. Diba? Agree ako doon. Kasi, yun nga, dahil nga doon, kaya ako binoto si Jaime. Kasi, syempre, I was expecting more kay Unomas. Pero, unfortunately, hindi yun yung nakita ko. And, sa tingin ko naman na overpower ni Jaime yung buong performance or yung buong battle. So, ayun, sayang. Kasi, ang linis ng performance ni Jaime. And sa tingin ko, lahat naman ng mga ginamit niya is direct. And, ayun, wala eh. Iba pag live. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, iba pag live. So, ayun. Big shoutout sa dalawa, and ako, I'll stick with Jaime dito. So, yun lang. Congrats kay Unomas. Kalaban niya ata si Eds sa semis. Tas, di ko lang alam kung sino yung mag-advance sa kabila. Kasi si Ronan na yun nandun. Vicente, sorry. J. Reggie versus Vicente yung kabila. So, yun. Maganda yung nagiging tapatan, especially sa semis. Sa, ano naman, sa 1-up naman, it's Eds eh. Sino na ba yung katapat na Eds doon? Basta, i-check ko na lang mamaya siguro. Pero yun, that's the quarters ng Titulo 2026. Balik tayo ng flip top. Tapusin natin yung dalawa. Tapos sana uploaded na rin yung mga isabuhay battles. 'Di ba? So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.